Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek po. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aawitan para po sa ating pagsisimula. Inayahan ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang Sweet Hour of Prayer. Inayahan ko po ang lahat na tumayo. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's shore, make all my wants and wishes known, and seasons of distress and grief, my soul found in Him, and of this deep that empties me, my diary turns sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear, till He moves through, and faithfulness engage the waiting soul to bless, and since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace, I'll pass on Him my every care, and wait for this sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, take my immortal flesh arise, to see the everlasting light, and shall while passing through the end, farewell, farewell, sweet hour of prayer. Tayo po'y lumuhod sa ating panalangin. Ama naming banal, Diyos po namin na nagbibigay sa amin ng buhay. Salamat sa gabing sa patuloy po na pag-iingat na pinagkulob mo sa amin. Sa aming sarili, Ama, nagkasala kami. Hiniling po kami ng kapatawaran. At ngayong gabi sa aming pag-worship sa inyong harapan, nawa Ama maging karapat dapat ang bawat isa sa amin. Linisin kami upang sa ganoon ang aming mga dalangin, ang aming mga mapapakinggang mga mensahe ay magpatibay sa aming pananampalataya ngayong gabi. Amin namang special pong nilalapit sa bait sa makat ang kanyang dibdib. Ama, ito po aming hinihiling na patnubayan sa pagalingin ang kanyang karamdaman. At magpatuloy kami na maglingkod sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Magandang gabi po. Napagod po kayo, kalahating week pa lang po to. Wala pa tayo sa buong week. Sapurihin po ang Panginoon dahil tayo po ay nagtipon-tipon ngayong gabi para po sa ating
pagtitipon sa ating pananalangin. Ah, Bago po ko po sabihin ng ating programa, gusto ko po ibigay yung pagkakataon para i-announce po na meron po tayong week of 10 days of prayer. Start po tayo bukas. Bukas po ng gabi. So inayahan po namin ang lahat. Tayo po lahat mga kapatid, ang ating mga kapamilya, mga kakilala, mga kapatiran natin, na makapunta po nawa sila sa ating unang gabi. Alam niyo po ba na ang Week of Prayer ay isang napakagandang gawain po to sa atin. At marami na pong patotoo na nangyari po during ng ating Week of Prayer. Personally sa akin po, marami ako experience tuwing may mga gabi-gabing pagtitipon po tayo patungkol sa mga panalangin. So, inayahan ko po ang lahat na tayo po ay dumalo muli bukas para sa ating unang gabi ng 10 days of prayer. So, ang nanguna po sa ating paggawitan ay inyong lingkod. Ating opening song po ay Sweet Hour of Prayer. Then, ang ating opening prayer po ay pinangunahan tayo ni Brother Jun Mantala. Pagkatapos niya po ay pagkatapos po ay inyong presider po ang inyong lingkod. Pagkatapos ko po ay magkakaroon tayo ng prayer band. Sino pong may mga kahilingan, may mga pasasalamat, ay maaari niyo pong sasabihin mamaya pagkatapos ko. Then after po noon, tayo ay mananalangin. And pagkatapos po ng ating prayer band, ay darako na po tayo sa ating mga mensahe. Unang mensahe po ay sa pamamagitan ng awit, sa katauhan po ni Sister Queenie Ranes. Then pagkatapos po noon ay mensahe po na galing sa Panginoon sa katauhan po ni Brother Jun Mantala. Then closing song and closing prayer po. Tayo po ay patuloy sa ating pagpuri sa Panginoon ngayong gabi. Ayon po sa aking nabanggit, kung sino po ang may mga kahilingan, may mga pasasalamat ay maaari nyo na pong sabihin at maisama po natin sa panalangin. Magandang gabi po sa lahat at happy midweek. Kausap ko po yung aking anak kanina sa phone. Malaki po ang sunog doon sa amin ngayon dahil sa California, dahil po sa matinding malakas ang hangin. Kaya ang apoy daw po ay talagang kumalat ng kumalat. Kaya sila ngayon, yung anak ko, nasa bahay namin ngayon. Umalis sila sa bahay nila kasi doon talagang malapit na malapit sa kanila doon. Nandun sila ngayon sa bahay namin. Saka sabi nila na mabuti na dala nila po yung mga iba nilang mga gamit at saka mga importante na mga dokumento na kailangan nila. At dala-dala nilang 3 nilang aso. Nandun sila lahat sa bahay ngayon. Mabuti na lang, at least isa lang tao doon ngayon sa bahay na nakatira. Sabi ko, paano kaya ito? At ang aming mga kwarto doon nakalak. Sabi ko, sige, ano nyo lang, kursahin yung ibuksan para makatulog kayo doon sa kwarto. Malaki naman po yung aming sala, kaya lang, siyempre, gusto rin nilang may privacy sila. Kaya, panalangin po natin na ma-save po yung bahay nila. Kasi sabi ng brother-in-law ko, ang son-in-law ko, sabi niya, nung umalis daw siya doon, pinaalis na daw sila ng pulis na umalis na kayo. Kasi malapit na doon po sa bahay nila. Kasi ang bahay nila doon sa hillside, mataas. Kaya ang hangin talaga, maano talaga doon, malakas talaga. Kaya ngayon wala daw electricity doon. Blackout. Sa kanila tawag nila, blackout talaga. Wala kahit sa bahay namin, walang kuryente. Kaya sabi nila, kami sinisave daw nila yung phone nila sa charge ng phone kasi wala silang mapunta na mag-charge ng phone nila. Sabi ko, ito talaga, sign na talaga ito na malapit na talaga dumating ang Panginoon. Dahil hindi pa nangyari po yun sa California, sa aming lugar. Malapit ang smoke daw, grabe ang smoke ngayon, all over the place. At saka ang hangin, malakas talaga, ang lakas-lakas ng hangin, kaya mabilis daw kumalat yung apoy.
Kaya po, dalhin po natin sa panalangin na sana po is safe sila. Kahit po masunog yung bahay, basta safe po sila. Okay, pero sana po ay masave din po yung bahay nila kasi hindi pa po bayad yun. Ay. Sige po, salamat po at sana po ay tayo rin po, marami tayong may sakit ngayon dito. Marami pong, ayaw ko kumakalat ang mga sakit natin dito. Siguro sa hangin din po yun. Kaya panalangin natin at bawat isa. At saka si Sir Yoli, I think he's not feeling well. Panalangin po natin siya. Sige po. Ating isama sa panalangin mga kapatid, si Ate Daisy Ablan. Doon ako galing sa kanya kahapon. At hindi sila nakadalo kasi dalawang sasakyan nila ay sira, nasa shop. At ang kaniyang kalusugan, sabi niya, okay naman ang kanyang kalusugan kasi nagpa-check siya ulit nung nakaraan, ay very clear na, wala na siyang problema. So nakita ko siyang taba na siya, medyo ayos ng kanyang katawan. At ang sabi niya, ituloy ang panalangin nga hindi siya magkampante sa kanyang kalagayan. So hinihiling niya na ating idalangin din kasama ang kaniyang mister. So idalangan din natin mga kapatid ang ating district pastor, ating mga manggagawa sa misyon na magkaroon ng pagkakaisa, at yung ating mga kulpultor ating idalangin, at ang mga Bible student natin, ang bagong binyag, sila ay patuloy nga manampalataya. At ang ating mga karamdaman na ito ay maging maayos na at wala nang maramdaman natin nga sakit, ating idalangin mga kapatid. Panalangin din po natin mga kapatid ang sambahayan ni Brother Robert, yung aking Bible study. Ganon din ang sambahayan ni Ma'am Lani Malinaw, na sana ang mga mensahe ng Diyos na kanilang narinig ay magkaroon ito ng pagsibol sa kanilang puso at tulungan sila ng Diyos na maunawaan nilang lubos ang mga salita ng Panginoon na aming naaral doon sa kanila. Na sana ang mga pamilyang ito ay magpasakop sa Diyos dahil alam natin mga kapatid na malapit na ang panahon. Ganon din ang iba pa nating mga kapatid na tumiwalag sa pananampalataya na aming nadadalaw. Sana panalangin din po natin sila na sila po magbalik loob na sa Panginoon. Dahil mahirap kung hindi po makapagbalik ang mga mananampalataya na nakakaalam ng katotohanan at sila ay patuloy na tumalikod sa Diyos. Kaya po idalangin po natin din sila, isama natin sa panalangin na sana sila po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Meron pa po? Kung wala na po, ulitin ko po yung mga prayer request na naalala ko.
Si kay Ma'am Mercy po, pag-pray natin yung anak niya po sa California, na yung bahay po na hindi po nadamay doon sa sunog. Tapos, yung kay Brother June Mascardo po, yung yung mga Bible students, si Ma'am Daisy, tsaka yung mga workers po natin sa missions, na nating district pastors. Sama rin po pala natin yung mga newly elected officers. Magkakaroon po tayo ng first reading sa Sabado. So, hopefully po, ipanalangin natin sa Panginoon na ito ay maging smooth po ang transition ng dating officers at yung bagong mga officers. Tapos, kay Jimmy po ay sa kanya pong mga Bible students, si Brother Roberts, Sister Lani, tsaka yung mga nadadalaw po nila ng mga nag-backslide po na mga kapatiran dito. So, tayo po ay manalangin po ng individual. Alam ko po may mga panalangin tayo na hindi natin nabanggit. At isama po natin yung mga nabanggit sa ating mga panalangin.